Walang isusukong teritoryo. Isang matapang na pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang keynote speech sa International Institute for the Strategic Studies, o IISS, Shangri-La Dialogue, sa Singapore. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ng bansang Pilipinas sa pag-aangkin sa West Philippine Sea ay alinsunod sa itinakda ng batas at legal na pagmamay-ari ng bansa na kung saan nagkakaroon ng tensyon ang bansang China at Pilipinas. Pagmamatigas pa ng Pangulo na ang pag-aangkin ng bansa sa lugar ay hindi katang-isip at gawa-gawa lamang na tila ang pinupunto nito ay ang paninindigan ng China na inaangkin nila ang buong South China Sea nang walang basehan at tila isang imahinasyon lamang nila na tinatawag din nilang historical rights at may tinatawag silang imaginary lines o 10-dash line na hindi naman sinang-ayunan ng UNCLOS. In the West Philippine Sea, we are on the front lines of efforts to assert the integrity of the UNCLOS as a constitution of the oceans. We have defined our territory and maritime zones in a manner befitting a responsible and law-abiding member of the international community. We have submitted our assertions to rigorous legal scrutiny by the world's leading jurists. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. Tinalakay din ng Pangulo sa harap ng mga global leaders at mga defense ministers ang pagsunod ng bansa sa international law para igiit ang karapatan ng bansa sa nasasakupang teritoryo. Pagmamatigas ng Pangulo na hindi nito isusuko ang isa man o nikatiting na pagmamay-ari ng bansa. Binigyan din ni Marcos ang kahalagahan ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award ng bansa na nagpapatunay na karapatan ng Pilipinas sa disputed waters. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Sa kabila naman ng mga nararanasang karahasan ng mga mangingisda, at kahit ang Philippine Coast Guard, ay bukas pa rin daw di umano ang Pilipinas sa maayos at diplomasyang pakikipagdialogo para maigiit ang karapatan nito, laban sa panggigipit at panghaharas ng bansang China na labag sa alituntunin ng international law. Despite all this, the Philippines remains committed to the cause of peace upon which our constitutional order is premised. We are committed to addressing and managing difficult issues through dialogue and through diplomacy. The 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award provide a solid foundation for the peaceful resolution and management of disputes. Our policy in the South China Sea is built upon these two touchstones. Kung sakali man daw na may nangyaring masama o masawi ang kahit na sinong Filipino citizen sa mga irresponsableng aksyon ng China, ay ibang usapan na daw di umano ito at tinatawag na niya itong act of war. At kaagad naman itong aksyonan ng bansa. At inaasahan na din ng Pangulo na susuportahan din daw kaagad ito ng mga allied countries. At ipinagpapasalamat na din ng Pangulo na wala pa ni isa man ang nasasawi sa mga irresponsableng hakbang ng China.
Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.